So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, gagawin ko lang po ng maiksing reaction video itong ginawang kapalpakan po ni Congressman Marcoleta. So ang point lang natin kasi dito mga kababayan, no? So nag-ingay itong si Marcoleta sa mainstream media nang hindi pa pala verified yung mga information na pinagsasabi niya. Okay. So para kasi sa akin bad shot to eh. Well, ito no, medyo napapansin ko lang po talaga kung saan talaga naka-align si Marcoleta. Noong una gusto ko siya eh. Pero ngayon nakikita po natin na yung political alignment po talaga ni Marcoleta nakay Duterte. Okay. So ano ba yung sinasabi natin dito? So ito no, pakita ko sa inyo. So ito na balita to 2 weeks ago. Nung nilabas to ni Marcoleta, and then eventually nag-ingay yung buong social media pati mainstream media kasi isa po itong malaking aligasyon kay COMELEC Chairman George Garcia ng pangungurakot. Kasi nga, well, sa akin mga kababayan, kung totoong nangurakot si George Garcia, babatikusin po natin. Kaya nga hindi ako kaagad gumawa ng reaction video tungkol dito kasi hinihintay ko po kung ano ba yung magiging developments. So ngayon, ang naging development po is palpak po yung ginawa ni Marcoleta. So ano bang sinasabi natin dito? So si Marcoleta, nung nagbintang, ang ingay. Tapos, nung pumalpak po yung expose niya, ngayon tahimik. 'Di ba? Sana ang point dito mga kababayan, kung gaano kaingay si Marcoleta nung una, dapat ganoon din siya kaingay ngayon, napalpak pala yung expose niya dito nga po sa paninira nga po kay George Garcia. So ano ba sinasabi ko no? So ito nabalita ito sa Inquirer. So sabi dito no, 1 billion pesos, tandaan nyo, 1 billion pesos, malaking pera to. 1 billion pesos move from foreign banks to Paul Executive Offshore Accounts Marcoleta. So sabi ni Marcoleta yan. So basahin lang natin, sabi dito, at least 1 billion worth of funds were transferred from different banks including those based in South Korea to 49 offshore accounts supposedly linked to a commission on election official, COMELEC official. So Sagip Party List Rodante Marcoleta made this revelation on Tuesday, last 2 weeks pa to in the press briefing in Quezon City. The lawmaker, however, refused to divulge the identity of the COMELEC officials and his or her ranking. Pero nung una, hindi sinabi ni Marcoleta kung sino. Pero eventually, ang lumalabas dito si George Garcia. Okay. So ngayon mga kababayan no, ito yung mga bank accounts na sinasabi ni Marcoleta. So ito yung mga listahan no. So ito $148,000. 'Di ba? June 22, 2023. Yan no. So marami to eh. So ito pa yung iba. So merong $157,000, may $285,000. So malaking pera to no. So ayan pa. Pakita ko na lang sa inyo isa-isa. Okay. So ito pa. Ayan pa. Okay. So ngayon mga kababayan, no, ah, ang masakit pa dito mga kababayan, kung bakit talagang na-budget ako dito kay Marcoleta, nagpa-interview pa siya dito po sa SMNI. So ayan yung screenshot natin. So isipin mo 'yon, no, nagbanggit ka ng isang corruption na eventually is na-debunk. So sana ang sinasabi lang natin dito kung gaano ka kaingay dati, sana gano'n ka rin kaingay ngayon na sabihin mo na nagkamali ka. Okay. So ngayon syempre tayo mga kababayan, no, hindi naman natin kailangang suportahan kaagad si George Garcia kasi hindi pa natin naririnig yung statement niya noong mga panahon na yon, kaya nga hindi nga po natin kinontent yon. Yun nga lang no, ito nabalita ito nung July 18, sorry. Nabalita ito nung July 18, sabi dito, ilang bangko naglabas na ng sertipikasyon para pabulaanan ang bank accounts na inuugnay kay COMELEC Chairman Garcia. Okay, so basahin lang natin sabi dito, naglabas na ng tugon ang 6. So 6 na bangko ng sertipikasyon para pabulaanan ang bank accounts na inuugnay kay COMELEC Chairman George Garcia. Ito ay matapos ang kanyang isinumiteng request letter sa 5 kilalang bangko sa bansa. Batay sa ipinadalang sulat ng isang kinikilalang bangko, sinabi nito na hindi totoo yung bank information na inuugnay kay Garcia. Di ba? Kung maaalala na inakusahan si Garcia na tumanggap ng malaking halaga para paboran ang kontrata ng Miro Systems.
na isang service provider sa halalan sa susunod na taon. So ito nga no, natatawa kasi ako dito mga kababayan eh. So kasi ito nung panahon ni Digong, sabi ng mga DDS, 'di ba, na tanggalin natin yung Smartmatic kasi nga pandaraya 'yan. So ngayon ang ginawa nga po, tinanggal. Well, yung pagtanggal po sa Smartmatic is dumaan naman sa proseso kasi dumaan po ng procurement, dumaan ng bidding. So ngayon tinanggal ni Smartmatic at base po sa mga development po na to sa ngayon maayos naman palang nailipat yung procurement from Smartmatic to Miro Systems. May reklamo pa rin ng mga DDS. O, di ba? Ay na sinasabi natin eh. So ngayon, ito yung mga bangko ngayon, no? So, hindi, bago pala muna yan, di ba? So, syempre, inakusahan si George Garcia. So ngayon, si George Garcia po, sumulat po sa AMLAC. Ito, pakita ko sa inyo, no? So, yung yung headings niya, Commission on Elections. So, sabi dito, no? Subject request for immediate and true investigation of alleged foreign bank accounts. Okay? So, sabi ni George Garcia, so ayan ang sulat. Okay? Para mas maganda. So, sinulatan po ni George Garcia yung AMLAC para nga po, di ba, buksan at imbestigahan yung mga binibintang na bank accounts nga po dito kay George Garcia. So, ngayon, ang nangyari mga kababayan, sumagot po yung mga bangko. Ito na. So, ito, pakita ko sa inyo, no, merong HSBC, merong Union Bank, merong Land Bank. So, tatlo itong nakita ko, no? Ito yung pakalat-kalat sa internet ngayon. So ngayon, alam ko na naman sasabihin ng mga DDS dito, yung mga bangko na yan, binayaran yan. Binayaran yan para hindi magsalita. Kung hindi ba naman bobo tsaka mga tanga itong mga DDS na itong mga kababayan, una sa lahat, kapag lumabag po kasi itong mga bangko po na to, sa request po ng AMLAC, makakasuhan po sila. Diba? Sobrang basic nun eh. Hindi po itataya ng mga bangko na to yung negosyo nilang bangko mismo para po pagtakpan si George Garcia. Diba? Wag po tayong bobo mga DDS, no? Wag po tayong bobo. Hindi kasi ganito yung sinasabi ko nga eh. Kaya nga hindi ko kaagad kinontent itong topic na to kasi naghihintay po tayo ng update. Meron naman po kasi na merong allegation si Marcoleta, merong allegation si Erese. Tapos bigla ako magko-comment na hindi, walang ginawa yan si Garcia. Wala naman akong prueba. O alangan naman na sabihin ko, ikaw talaga George Garcia, magdanakaw ka talaga. Wala rin akong preba kasi nga po masyadong immature pa noong mga panahon na yon. Ngayon, ito na. Nagsalita na yung mga bangko. So makakapag-decide po tayo ngayon kung sino ngayon ang nagsasabi ng totoo. So sabi dito no sa HSBC no, ito July 17, 2024 no. So certification, sabi dito, we hereby certify that under our records there is no account under the name of George Erwin Garcia and or bearing account number, so ito yung account number no, presently or at any other time. So hindi po nag-i-exist yung bank account na pinagngangawa nga po ni Marcoleta at saka ni dating Congressman Orese. Ang point dito mga kababayan no, siniraan nyo na yung tao. Di ba? So para kasi sa akin no, isang simpleng public apology lang na ay teka lang, di ba? Na nagkamali kami. Yun nga lang wala eh. Di ba? Kasi kasiraan po ito eh, itong ginawa ninyo, kasiraan ito eh. 'Di ba? So ito pa no sa Union Bank. Sabi pa ng Union Bank, ito rin July 17 din. There is to certify that account number, so 2005 yan na under the account name George Garcia does not exist in the records of Union Bank of the Philippines Greenbelt Mansions branch. So wala rin. Tapos ngayon, ito mga private na bangko to no, HSBC at saka Union Bank at saka meron namang Land Bank. Alam niyo kung anong nakakatawa dito no? Sa tingin niyo ba kung magnanakaw si George Garcia, gagamitin niya pa ba yung Land Bank na government owned? 'Di ba? Government control owned, 'di ba? Sabi dito, Intramuros branch no. So July 15, 2024. So this is to certify that the savings account, so 77400 no, alleged open on March 22 under the name George Erwin Garcia is non-existent with Land Bank of the Philippines. Diba? Considering LBP amount LBP account number has
has 10-digit numbers including the branch code. Oh. So kasi meron kasing branch code pala yung mga yung mga bangko, no. So syempre pag may branch code, alam nila ah, kung saang branch yung titingnan. Okay. So, ewan ko ba, no. So ngayon mga kababayan, well, don't get me wrong, no, kasi may mga bagay naman na gusto ko si Marcoleta. 'Di ba nung sa Senate hearing regarding sa charter change, gusto ko siya doon. Tapos yung pagpapasara ng ABS-CBN, gusto ko siya doon at saka doon siya sumikat. Yun nga lang kasi mga kababayan, no, ang sinasabi natin dito, itong pagpapasarado pala ng ABS-CBN, ni dating Pangulong Duterte, ay paghihigante. Well, ako pabor akong ipasara or tanggalan ng prangkisa yung ABS-CBN. Kasi matagal na po akong asar diyan kasi nga po sobrang bias at saka puro kalandian lang po yung pinapalabas sa TV. So okay sa akin 'yun. 'Di ba? Yun nga lang kasi yung motivation kung bakit pinasara ni Marcoleta yung ABS-CBN is naging kasangkapan pala siya ni Digong para maghigante. 'Di ba? So yun mga kababayan, no. So kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito sa kapalpakan na pinagkalat ngayon ni Congressman Marcoleta at saka dating Congressman Orese. So sa tingin ko kasi, no, ito yung pinakapangit kasi dito sa Pilipinas eh. Kung manghusga po yung mga tao, ang lakas, pasigaw. Pero kung mag-apologize, pabulong. Oh. Pero itong mga DDS mga kababayan, wala silang pakialam kahit magkamali po sila. Pero syempre itong mga tao na to na sinasabi natin na si Congressman Marcoleta at saka si Orese, mga public officials po yung mga yan. So hindi naman sila vlogger, 'di ba, na katulad ng mga DDS vlogger na wala silang pakialam kahit mali-mali yung sinasabi. Sila kasi public officials sila. So nakakalungkot lang, no. So yun mga kababayan, no, maiksing topic lang po ito, no. So kayo po anong po masabi nyo nga po dito sa pagkakalat nga po ni Marcoleta ng maling impormasyon at or maling expose. 'Di ba? So 'yun mga ka-streetwise, no. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan. At syempre sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to. And then kita ulit tayo sa susunod po na video. Salamat.